Sa pagkakataong yun, inilabas na ni Nanling Xia ang kanyang mahiwagang papel bilang paghahanda para sa nalalapit na laban. Sa malamig na tinig ay sinabi niya na minsan na niyang nakaharap ang mga teknik ng Sword Mountain Sect, at para sa kanya, ito'y pangkaraniwan lamang at walang ipinagmamalaki. Dahil sa sinabi ni Nanling Xia, labis na nagalit si Yun Zhonghe, hindi nito matanggap na tinawag lamang siyang karaniwan. Sa galit, buong lakas niyang iwinasiwas ang kanyang espada at umatake, sabay sigaw na kahit natalo man ni Nanling Xia ang mga mula sa Purple Forest Sect, hindi nito kayang talunin ang lahat ng disipulo ng Sword Mountain Sect. Sa kabila nito, sinalubong lamang ni Nanling Xia ang pag-atake ni Yun Zhonghe na wala man lang kahirap-hirap. Kasabay nito, agad na ginamit ni Nanling Xia ang kanyang makapangyarihang mystic art, sa isang iglap, lumitaw ang kakaibang enerhiya na nagbukas ng tila pintuan ng mga kaluluwa. Mula rito ay lumabas ang nakakatakot na anyo ng mga espiritu na mabilis na umatake sa kanilang kalaban. Labis na nabahala si Yun Zhonghe at mariing sumigaw na ang lahat ng ito ay pawang maruruming ilusyon lamang. Nagsisigaw sa takot si Yun Zhonghe habang mariin niyang inihampas ang kanyang sandata upang wasakin ang mga nagbabantang espiritu. Subalit, sa kabila ng kanyang galit at lakas, unti-unti siyang binalot ng mga kakaibang kamay na nagmula sa dilim. Labis ang kanyang pagkabigla nang mapagtanto niyang hindi lamang ito ilusyon, kundi isang tunay na kapangyarihang naglalayong kainin siya. Sa takot, sunod-sunod niyang winawasiwas ang kanyang sandata, umaasang makakawala sa nakakikilabot na enerhiya na patuloy na lumalapit sa kanya. Pagkatapos nito, nahawakan na siya, ngunit kaagad naman itong kumilos at pinutol nito ang kamay na nakahawak sa kanya. Kasabay nito, gumamit naman ito ng isang kasanayan, kaya bumuo ito ng isang pinto upang makatakas ito sa atake ni Nanling Xia. Pagkatapos nitong tumakas, malakas na tumawa ang mga nanunood mula sa malayo, wika nila, dati na silang nakarinig ng mga taong gumagamit ng espada upang lumipad sa kalangitan, ngunit ngayon lang siya nakakita ng isang gumagamit ng espada para lamang lumubog sa putik. Dahil dito, napahiya ng todo si Yun Zhonghe sa kanyang ginawa. Pagkatapos nito, dahil sa kahihiyan na nararanasan nito, dali-dali naman itong gumamit ng kanyang kasanayan upang sugurin si Nanling Xia. Hindi naman nagpahuli si Nanling Xia, kaya gumamit ito ng kanyang yin and yang na mystic art upang gamitin ito sa magaganap na salpukan. Dahil sa pinakita ni Nanling Xia, pinagmumura naman siya ni Yun Zhonghe, dahil gumagamit nga raw ito ng pandaraya. Kasabay nito, dali-dali naman umatake si Yun Zhonghe, at sa kanyang ginawa, nagtagumpay naman itong nasira niya ang kapangyarihan ni Nanling Xia. Sinabi naman ng ating bida na napakatagal na ng mga taon ang lumipas, ngunit tila ang alam pa rin ni Yun Zhonghe ay mga pakitang gilas at walang saysay na galaw. Mayabang na sinabi ni Yun Zhonghe na huwag gamitin laban sa kanya ang yin at yang figure ng Sword Mountain Sect, at pinaalalahanan niya si Nanling Xia na dapat ay alam nito ang sariling hangganan. Subalit, malamig na tumugon ang ating bida at sinabing kailan pa raw maayos ang kayabangan ni Yun Zhonghe, ipinaliwanag pa niya na kung nagawa ni Nanling Xia na buuin ang yin at yang figure ng Sword Mountain Sect, ibig sabihin ay kaya rin itong gamitin ang iba't ibang uri ng array arts, isang bagay na hindi dapat maliitin. Kaya sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang nagulat si Yun Zhonghe at hindi makapaniwala, nagulat din niyang nasabi kung paano nalaman ni Nanling Xia ang paraan upang magawa ang Sword Destruction Array ng Sword Mountain Sect. Kasabay nito, isang malakas na enerhiya ang biglang pumalibot sa kanyang kinatatayuan. Pagkatapos nito, bigla na lamang lumabas ang gintong espada mula sa lupa. Lumipad ito mula sa ere, at bigla na lamang itong nagtipo ng maraming mga bato sa kanyang enerhiya, at bumuo ito ng dambuhalang bato. Kasabay nito, umatake na ang gintong espada kay Yun Zhonghe, kaya sa ganun buong-buo niya itong sinalo at hindi na niya naiwasan pa. Lumitaw naman dito si Nanling Xia habang nakapalibot sa kanya ang mga iba't ibang mga sword aura. Pagkatapos nito, umatake si Nanling Xia ng kanyang ice sword aura upang tapusin na si Yun Zhonghe. Habang hirap na hirap si Yun Zhonghe sa kanyang kalagayan, pinilit pa rin niyang alisin ang malaking batong tumama sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nakaligtas at tinamaan pa rin ang malakas na atake ni Nanling Xia, dahilan upang lalo siyang masaktan at mawalan ng lakas. Lalo pang nagulat si Yun Zhonghe nang maramdaman niya ang matinding puwersa ng Sword Destruction Array, ramdam niya ang nakamamatay na enerhiya na unti-unting pumipigil sa kanyang mga galaw. Subalit, sa kabila ng kanyang nararamdaman, mariin siyang sumigaw at ipinakita ang kanyang yabang, ayon sa kanya, bilang isang nakatatandang disipulo ng Sword Mountain Sect, hinding-hindi siya maaaring talunin lamang ng isang ordinaryong mandirigma.
Matatag naman na winika ni Nanling siya na 4 na espada ang kanyang iginuhit para sa Sword Destruction Array, ngunit 3 pa lamang ang lumitaw ay natalo na agad ang kanyang kalaban. Dahil sa huling atake ni Nanling siya, sugatan at halos wala ng lakas si Yoon Jong-hae, habang nakaluhod at duguan, marahang inamin nito ang kanyang pagkatalo, at kasabay nito ang kanyang pagkawala ng malay. Kinabukasan, lumapit si Yoon Jong-hae sa kanyang guro at taos-pusong itong humingi ng tawad. Aniya, isa siyang kahihiyan sa Sword Mountain Sect, ngunit ngumiti lamang ang naging tugon ng kanyang guro, at sinabi nitong wala iyong problema. Kasunod nito, ipinahayag ng guro na si Wu Feng, na sa buong Royal City, si Zhu Minglang pa rin ang pinakakilala at tanyag na tao mula sa Sword Mountain Sect. Dahil dito, tila tinamaan ng matinding hiya at pangungutya si Yoon Jong-hae, na parabang tinusok ng maraming palaso ang kanyang puso. Mula sa labas, biglang lumitaw ang 2 liwanag, isa ay kulay pula at ang isa naman ay kulay lila, na umakyat paitaas at sumabog sa kalangitan, dahilan upang makita ang makukulay na usok na kumalat sa himpapawid. Agad itong napansin ni Yoon Jong-hae, at nagtataka kung bakit may pulang usok at lilang usok, lalong nagulat sila nang malaman na mula yun sa lugar kung saan naroon si Zhu Minglang, hindi sila makapaniwala na nakatanggap siya ng kahon na may pinakamataas na ranggo. Pagkatapos nito, sinabi ng babae sa ating bida na ibigay sa kanya ang pulang kahon at ang lilang kahon, kapag nagawa niyang alisin ang lahat ng banta sa paligid nito, saka lamang tunay na magiging kanya ang 2 kahon. Sinabi ng ating bida na wala siyang pulang kahon. Kaya naman nagtataka ang babae at tinanong siya kung bakit nagliwanag ang apoy ng hudyat kung wala nga siya nito. Sagot ng ating bida, nagliwanag yun dahil ang iba ang may hawak ng kahon, sabay turo sa mga taong nasa likod niya. Naisip ng babae kung sinusubukan ba ni Zhu Minglang na gamitin ang pulang box niya upang mahikayat ang lahat na lumapit at pagkatapos ay patayin silang lahat ng sabay-sabay. Sinabi naman ng ating bida na si Zhu Minglang sa lahat na ang mga kahon nila ay mapupunta sa kanya. Nabigla naman dito ang mga cultivator dahil sila ang dapat na nagnanakaw, ngunit ngayon ay sila naman ang ninanakawan ng ating bida. Galit at inis nilang sinabi na baliw yata si Zhu Minglang at nagtanong pa kung ano bang magagawa ng 3 tao laban sa kanila. Dahil sa mga sinabi nito, naging seryoso naman dito ang ating bida, kaya pinalabas niya si Ching Shua, si Hia at si Bai Chi upang maturuan sila ng leksyon. Hindi din nagpahuli si Nanling siya, gumamit ito ng mga malalaking bato upang palibutan ang mga hangal. Dahil dito, nagkaroon naman dito ng isang parang kulungan na bato. Napuno naman ng pawis ang pagmumukha ng mga hangal dahil sa kanilang nakita, nagtataka din sila kung anong araw ang nangyayari. Sinabi ng babae na napapaligiran ng araw ang kanilang mga kalaban, at ngayon ay wala nang makakatakas pa sa kanila. Pagkatapos nito, pinalabas na ng mga hangal ang kanilang mga dragon, at sarkastikong sinabi din nila na kukunin nga raw nila ang lahat ng kahon. Kasabay nito, umatake na ang isa sa kanila ng kanyang Thunder Scroll Talisman upang gamitin ito sa pag-atake kay Hia. Napunta naman ang talisman kay Hia habang nagtataka pa ito sa nangyayari. Kasabay nito, bigla na lamang sumabog ang Thunder Scroll Talisman ng napakalakas. Mayabang na tumawa ang kalaban dahil nagtatangkang magyabang ang ating bida sa harap ng Scroll Sect gamit lamang ang isang Dragon General. Sa sobrang kayabangan ng kalaban, bigla na lamang siyang hinampes ng malakas ni Hia dahilan kung bakit tumilapon ito ng napakalayo. Makikita naman kay Hia na wala man lang pinsala sa kanyang katawan dahil isa din sa kanyang elemento ang Thunder Element, kaya wala man lang itong epekto sa kanya. Pagkatapos nito, naghanda naman si Hia ng kanyang Solar Beam upang atakiin ang isa sa mga kalaban. Dahil dito, napuno naman ng pawis ang pagmumukha ng isang babae sa kanyang sitwasyon. Nagkaroon naman dito ng napakalakas na pagsabog, at makikita natin ang babae na punit-punit na ang damit nito dahil sa pagsabog. Pagkatapos nito, inutusan ng ating bida si Ching Shua na umatake ng araw ito. Kaagad naman sumunod dito si Ching Shua, kaya dali-dali niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan na tinawag niyang Flourish. Dahil dito, nagsimula ng kumilos ang mga baging ni Ching Shua ng napakabilis papunta sa isa sa mga dragon. Pinalabas naman ng mga kalaban ang kanilang Light Wolf Dragon na naglalabas ng nakakakilabot na kapangyarihan, sabay-sabay nilang sigaw, na dapat nilang atakihin ang ating bida ng sabay-sabay, lalo pa silang natuwa nang malaman nilang isa pala itong Upper Stage Dragon Lord, at inakala nilang tiyak na patay na ang kanilang kalaban. Kasabay nito, umatake ang Light Wolf Dragon kay Ching Shua gamit ang kanyang Destruction Light.
Subalit agad namang gumamit ng mga baging si Qing Shua upang pigilan ang atake nito. Ngunit sa kasamahang palad, bigla na lamang nabutas ang mga pakpak ni Qing Shua sa atake nito, kaya napaluha na lang si Qing Shua sa kanyang naranasan. Kasabay nito, umatake naman ang isang light dragon sa ating bida. Napansin naman ito ni Qin Yang, kaya labis na lamang ang pagkagalit nito habang naglalabas ito ng aura sa kanyang mga kamay. Buong tapang na hinarang ni Qin Yang ang light dragon at ginamit ang kanyang lakas upang salubungin ito. Sa mariing pag-atake, pinadapa niya ang halimaw at ipinakita na hindi niya hahayaang masaktan ang kanyang young master. Kasunod nito, isa-isa nang itinali ni Qing Shua ang mga ibang dragon na wala man lang kalaban-laban. Pagkatapos niya itong gawin, inasikaso na ni Qing Shua ang mga hangal, kaya bumuo ito ng isang kamao upang tapusin ang isa sa kanila. Hindi naman nakagalaw ang kalaban sa kanyang kinatatayuan dahil nakaharang ang mga baging ni Qing Shua sa kanyang paligid. Dahil dito, buong-buo na niya itong sinalo at tuluyan na itong natalo. Kasabay nito, pinalibutan naman ni Qing Shua ang mga natitirang hangal sa kanyang mga baging. Nagulat ang mga kalaban at nagsabing taglay nito ang lakas ng isang pinakamakapangyarihang Dragon Lord, hindi sila makapaniwala dahil ito ay isang dragon na may 3 uri ng dugo. Sa huli, napagtanto nila na simula pa lang ay nakatakda na silang matalo. Kasabay nito, umatake na si Qing Shua sa kanila ng isang dambuhalang baging, wala man lang silang kalaban-laban, kahit ang kanilang pinagmamalaking Light Wolf Dragon. Kaya nagsimula na silang tumakbo at sumuko sa kanilang naranasan. Hindi din nagpahuli si Nanling siya, nagpalabas din ito ng kanyang Black Dragon Mystic Art upang habulin ang mga kalaban na tumatakbo. Nang maabutan niya ang isa sa mga kalaban, napasigaw na lamang ito sa takot. Sa kabilang banda, sa Pav Island ng lungsod ng Jiken, pinag-uusapan nila si Zhu Minglang, ayon sa kanila, napakabata pa nito ngunit tuso na agad ang kilos at ugali, kaya't itinuring nilang masama ang kanyang asal. Ipinahayag ni Wu Feng na ang ginawa ni Zhu Minglang ay isang tusong estratehiya, hindi niya alintana ang lakas ng kalaban, ngunit sapat ang kanyang tapang at kakayahan upang ipagtanggol ang sarili. Sa halip na tawaging matalino, tinawag pa siyang tuso, dagdag pa niya, ang Purple Forest Sect ang totoong mahina at hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Pagkaraan nito, agad namang nagsalita si Yun Zhonghe at iniulat sa kanyang master na muling nagsindi si Zhu Minglang ng isa pang pulang hudyat. Masayang tumawa naman si Wu Feng matapos marinig ang ulat, pinuri niya si Zhu Minglang dahil sa tapang at lakas nito. Ayon sa kanya, ang binata ay may kakayahang muling manghamon at nakapagpapaalala ito sa kanyang kabataan, sapagkat ganoon din siya noon. Samantala, nagulat si Yun Zhonghe at lihim na nag-isip, hindi niya akalaing ganoon din pala ang ugali at matindi ang kanyang guro noong kabataan, tulad ni Zhu Minglang ngayon. Sinabi din ng mga nanunood, ang mga nagmamadaling sumugod, agad nilang sinabi na tigilan yon dahil malinaw na ito ay isang patibong. Nagpanik ang ilan nang mapansin nilang may kahon na nakuha, ngunit siguradong maaagaw lamang yun ni Zhu Minglang mula sa angkan ng zoo. Galit at pagkabalisa ang nagkaroon sa kanila habang nagtataka kung bakit hindi man lang kumikilos ang iba pang magagaling na disipulo upang pigilan ang tila halimaw na si Zhu Minglang. Bumalik na ang eksena sa ating bida, masayang tumawa si Zhu Minglang habang nakahandusay ang mga kahon sa kanyang paligid. Aniya, yayaman na siya dahil sa dami ng nakuha niya, ngunit nakapanghihinayang lamang nakakaunti na lang ang natitirang kahon na may mahalagang laman. Kung marami-rami pa sana ang mga ito, ay patuloy lang siyang mang-aagaw at magpapatuloy sa pagkuha ng yaman. Kasabay nito, tinanong naman ng ating bida ang babae kung maaari na niyang ibigay ang mga kahon sa kanya, sumang-ayon ito at tumugon ng oo, dahil dito, sinabi ng ating bida na maaari na silang tumungo sa libingan ng siyam na hukbo. Sinabi ni Qin Yang sa ating bida na karamihan ng mga taong naiwan pa rin sa Jiguang City ay nasa antas na mas mataas kaysa sa Upper Lord rank. Pagdating nila sa libingan ng siyam na hukbo, pinaalalahanan niya itong maging maingat. Pagkatapos, tinanong niya ang ating bida kung alam ba nito kung ano ang kakaiba sa libingan ng siyam na hukbo. Ngunit ang sagot lang ng ating bida ang pangalan ni Wu Shangjun. Habang papalayo sila, sinabi pa ng babae na napakarami ng mga kahon na hindi niya kayang buhatin lahat, kaya kailangan niyang tawagin ng isang storage dragon upang makatulong sa pagdadala ng mga ito. Ipinahayag ng ating bida na si Wu Shangjun ay isa sa mga pangunahing disipulo ng Purple Forest Sect, narinig niyang parehong Dragon Monarch ang Purple Cloud Dragon at Golden Dragon nito, ngunit para sa kanya, ang titulong yun ay katumbas lamang noong siya ay nasa pundasyon pa ng kanyang espada. Sa kabilang banda, sa tuktok ng Nine Army Cemetery,
nagising ang mga dambuhalang rebulto ng mga mandirigmang bato, isa-isang gumalaw ang mga ito, bitbit ang kanilang mga sandata, at agad umatake sa mga tao sa paligid, nagdulot ito ng matinding kaguluhan at takot, kaya't nagsitakbuhan ang mga disipulo upang mailigtas ang kanilang sarili. Isa sa kanila ang muntik ng tamaan ng espada ng higanteng rebulto at napasigaw ng tulong habang halos mapaslang ito sa lakas ng atake ng isang rebulto. Pagkatapos nito, dumating ang pangkat nina Zhao Chen, Zhao Wu, Xu Mao, at Du Jiyu. Ipinaliwanag nila na ang dambuhalang estatwa ng general ay umaatake sa sinumang kumuha ng kahon nito, kaya't pinag-iingat nila ang lahat. Samantala, isa sa mga disipulo ang muntik ng mapatay matapos tamaan ng mabigat na atake ng estatwa. Sa gitna ng panganib, napasigaw siya ng tulong at nakiusap na huwag siyang pabayaan. Sa sumunod na pangyayari, lumabas si Wen Mengro ng Small Mountain Sect at may halong pangungutya niyang sinabi na kung hindi nga kayang lumaban ng disipulong yun laban sa isang estatwang bato, paano pa kaya siya nakikipag-agawan ng mga kahon? Samantala, ang disipulo na nasa bingit ng kamatayan ay napasigaw pa rin ng tulong, ipinangako niyang ibibigay ang kanyang lilang kahon sa sinumang tutulong sa kanya. Habang sinasabi niya ito, muling umatake ng malakas ang dambuhalang estatwa, tinarget siya ng isang mapanganib na suntok. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, mabilis na bumagsak ang dambuhalang paa ng estatwa at malakas na tumama sa disipulo, napasok ito ng dugo at tumilapon sa ere dahil sa matinding puwersa ng atake. Pagbagsak niya sa lupa, gumuho ang paligid at naglikha ng malakas na alingawngaw, kasabay nito, nanatiling matatag ang estatwa habang nakuha na nito ang kahon ng lalaki sa kanyang mga kamay. Habang nagmamasid, napansin ni Fu Zumai, ang nakatatandang elder ng White Dragon Palace, na napakalakas nga raw ng mga estatwa. Sabi din niya, ang lakas ng mga ito ay maihahambing na sa antas ng isang monarch rank, kaya magiging napakahirap labanan ang mga ito. Samantala, isa sa kanyang kasamahan ang biglang natigilan at may nakita, agad itong napasigaw at itinuro ang isang direksyon, sabay sabi ng tingnan niyo doon. Ang nakita pala ng lalaki ay ang ating bida na si Zhu Minglang. Mula sa tuktok, kasama ang kanyang dragon, buong kumpiyansang idiniklara niya na lahat ng mga kahon na nasa Nine Army Cemetery ay mapupunta lamang sa kanya. Nagulat naman ang mga ibang cultivator dahil imposibleng araw ang gagawin nito. Kasabay nito, nagtungo ang ating bida sa napakalaking estatwa, mula roon, buong tapang niyang winika na mas mabuti para sa lahat na tumakbo, dahil lahat ng nasa kanyang paningin ay hindi niya palalagpasin. Sinabi naman ng mga hangal na karamihan sa mga halimaw at nilalang sa Nine Army Cemetery ay mga makapangyarihang pinuno sa mataas na antas, kaya't itinuturing nilang walang kwenta ang sinasabi ni Zhu Minglang. May ilan namang naniniwala na hindi basta-basta nagsasalita ng walang basehan si Zhu Minglang kung hindi siya tiyak sa kanyang kakayahan. Subalit may mga nagbiro at nagsabing siya ay isang mapagmataas na tao na puro pagyayabang lang, at ang ginagawa niya ay para na ring naghahanap ng kamatayan. Nagtawanan pa sila at nagsabing sa huli ay tiyak na mapapahiya siya kapag nagpatuloy ang labanan. Dahil dito, nagsimula nang ngumiti si Zhao Ying dahil may gagawin na naman itong masama sa ating bida. Sinabi pa ng mga ibang cultivator na inakala nila'y ibang tao ang haharap, ngunit laking gulat nila ng si Zhu Minglang pala, idinagdag pa nila na ayon sa mga bulong-bulungan, siya'y labis na arogante at puno ng kayabangan sa kanyang sarili, at ngayon nga raw ay napatunayan nila na totoo yun. Kaya tinawag pa siyang isang payaso. Matapos ang pangungutya ng mga nanonood, lumantad si Xu Mo, galit niyang winika na masyado ng arogante si Zhu Minglang, kaya siya mismo ang magtuturo ng leksyon dito, sa isang mabilis na galaw ng kanyang pamaypay. Agad niyang pinalabas ang makapangyarihang nilalang, ang Violet Fire Asher Dragon, isang Peak Dragon Lord. Sa pagsulpot ng dragon, nanginig ang paligid at nagliyab ang kapangyarihan nito, sa bagsik ng presensya ng halimaw. Malinaw na nais ipakita ni Xu Mo ang bigat ng kanyang kakayahan at ang tunay na lakas na kanyang hawak. Kasabay nito, dali-dali niyang inutusan ang kanyang dragon na atakiin niya nga raw ang ating bida. Umatake naman ang Violet Fire Asher Dragon ng kanyang malakas na sound wave sa lokasyon ng ating bida. Hindi naman nabahala dito si Zhu Minglang, kaya nakangisi niya pang sinabi kay Bai Qi na gumamit nga raw ito ng kanyang ice element upang pigilan ito. Gumawa naman dito si Bai Qi ng kanyang naglalakihang matutulis na yelo. Pagkatapos niya itong nagawa, dali-dali niya naman sinabayan ang Violet Fire Asher Dragon sa isang salpukan. Makikita naman sa kanilang mga atake ay naging tabla lamang ito.
Napuno ng pawis ang mukha ni Shumo habang pinagmamasdan ang laban, halata ang kaba at pagkabahala niya nang mapansin niyang hindi kayang tapatan ng kanyang Violet Fire Asher Dragon ang lakas ng White Ice Morning Dragon. Sa kabila ng nangyayaring labanan, biglang nagsalita si Jiao Shi, ipinag-utos niya sa kanyang kasamahan na si Poisonous Crow na patayin agad si Zuming Lang.